Minsan, sinasabi natin sa sarili natin na okay lang tayo, matatag tayo. Pero minsan, dadating ka na lang talaga sa punto ng buhay mo na mapapagod ka na lang sa katotohanang hindi ka naman pala talaga masaya at pagod na pagod ka na. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bunso, buti naman at bumalik ka na dito. 2 taon kang hindi pumasyal dito. At kamusta ang biyahe nyo? Kuya William, okay naman. Nakakapagod lang. Bunso, saan ba kayo matutulog nitong si Aaron? Hindi ko alam kuya. Saan ba pwede? Kung gusto mo, bunso, sa bahay na lang ng tatay nitong si Aaron kayo matulog. Total, may sarili na din naman siyang bahay dito sa hacienda. Sige, Kuya William. Halos 2 taon din akong hindi umuwi dito sa bahay ni Kuya. Halos wala namang ipinagbago ang lugar na to. Ganun pa din. Tahimik. Kaya lang, madami akong naaalala. Gabi na kami nakarating. Kaya ito, naghapunan lang kami sa bahay ni Kuya William, tapos ito, isinama na kami ng tatay ni Aaron sa bahay nila dito. Nagpagawa na din kasi ng bahay dito ang katiwala ng mansyon na driver din ni Kuya. Hindi naman malaking bahay. Simple lang. Parang pang isang maliit na pamilya lang. Naku, Sir Dave. Pasensya na kayo at maliit lang tong bahay ko. Pero may silid naman na nakalaan para dito sa anak ko. Naku, tito. Okay lang po yun. Tatay, mukhang dito na din ako titira. Kasi alam niyo na, dito na din titira ang mahal ko. Anak, Aaron, kung saan kayo masaya, di ko kayo pipigilan, basta ang akin lang. Magpapakabait ka, anak. Kasi itong si Dave, napakabait na bata nito. Tatay, huwag kayong mag-alala. Mahal ko yan si Dave. Kaya magpapakabait talaga ako. Halata naman, anak, na mahal mo talaga. O siya, hindi ko na kayo aabalahin. Ayusin niyo na yung mga sarili niyo at magpahinga na kayo. Opo, tatay. Tito, salamat po. Weak na ako naman sa tatay ni Aaron. Mula sa isang silid, pinasok na namin ni Aaron yung mga gamit namin. Siguro, dito na ako mananatili. Pero, papasyalan ko pa din sina Kuya William at Maki. Baby, magpahinga na tayo. Sige Aaron, tara na matulog. Tapos bukas, mamasyal tayo. Ililibot kita sa hacienda. Sige, baby ko. Gusto ko maranasan din yung magtabas sa tubuhan katulad nung
Ginawa niyo dati ni Maki nung unang nagpunta kayo dito. Sige, bukas. Basta matulog na tayo kasi pagod na talaga ako, Aaron. Para bukas may lakas tayo. Good night, Dave. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Aaron. Matulog na tayo. Sa unang gabi, eto lang ako. Kahit nakapikit ang mga mata ko, hindi ko maramdaman yung antok. Ayaw talaga akong dalawin ng antok. Kaya ito, maraming mga bagay ang pumapasok sa isipan ko. Mga bagay sa nakaraan ko. Mga bagay na kahit lumipas na ang panahon, tila ba sariwa pa din sa isipan ko. Kung pwede lang sana akong bumalik sa nakaraan. Kung pwede ko lang sanang itama ang mga pagkakamali sa nakalipas. Subalit wala na akong magagawa. Dahil ang nakaraan ay lumipas na. At di ko na maitatama yung mga pagkakamali sa panahong di mo na maibabalik ang sigla kagaya ng kahapon. Mahimbing na natutulog si Aaron. Ako naman, di talaga ako makatulog. Nakakaramdam tuloy ako ng uhaw. Kaya ito, lumabas muna ako sa silid namin. Paglabas ko, diretso lang ako sa kusina at kumuha ako ng tubig. At eto, naupo muna ako dito sa may lamesa. Bakit ba di ako dalawin ng antok? Kaya naman eto, habang nakaupo ako dito, bigla namang lumabas ng silid niya ang tatay ni Aaron. Oh, gising ka pa pala, iho. Namamahay ka ba? Opo, tito. Medyo po. Ganyan talaga, iho. Kapag unang beses kang matutulog sa isang bahay. At ganyan din kapag madami kang iniisip. Hindi ka makakatulog ng maayos. Ganun na nga po, tito. Alam mo, iho, matulog ka na. Huwag mo nang isipin kung ano man ang nangyari sa nakaraan. Alam kong yun kasi yung iniisip mo. Tito, manghuhula ba kayo? Ano yung nahulaan? Wala lang. Kasi ngayon ka lang umuwi dito, iho. At kung itatanong mo sa akin kung bumalik siya dito, alam mo nung araw na yun, sobrang saya niya. Yung tipong parang kumikinang yung mga mata niya sa labis na kaligayahan. Inihatid ko pa nga siya sa paliparan kasi madami siyang dala na gamit. Sabi pa niya ng araw na yun, minsan lang siya magmamahal. Una at huli. Kaya nga nagtataka ako kung bakit nawala na lang siya bigla. At hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapakita. Tito, masama po ba akong tao? Hindi naman, iho. Tao ka lang. Nagkakamali, kagaya ko. Nagkamali ako na kahit pinagsisihan ko na hindi ko na talaga kayang ibalik ang tiwala ng taong sinaktan ko. O siya, iho, matulog ka na. At ako'y babalik na sa silid ko. Mas lalong nadagdagan
ang iniisip ko. Pero alam ko naman sa sarili ko na kasalanan ko talaga ang lahat.